Alignment, kapag ang ginagawa mo ay tugma sa kung sino ka, yan ang i-discuss natin. So ano nga ba talaga yan? Alignment, kapag ang ginagawa mo ay tugma na sa kung sino ka. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapang maging consistent ay dahil may mismatch. Yan yun, di ba? Kapag napipilitan ka lang or ginagawa mo yung bagay for the sake of is magkakaroon talaga ng resistance. At yan din yung i-reflect back ng realidad mo. Kasi nga, hindi ka magiging best sa ginagawa mo kasi nga napipilitan ka. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming taong nahihirapan maging consistent ay dahil may mismatch sa pagitan ng kanilang ginagawa at ng tunay nilang gusto. Gumagawa sila ng mga bagay dahil sa pressure, expectations ng iba, o dahil pakiramdam nila dapat nila itong gawin, hindi dahil ito talaga ang gusto nilang tahakin. Kasi nga sa brainwashing ng lipunan, binigyan nga tayo ng fixed structure na mag-aral ka, magtrabaho ka. Ibig sabihin ng trabaho, employee. Tapos, mag-asawa at pamilya ka, at anak, at mamatay, di ba? Yun lang talaga, fixed structure. So, majority talaga, kung tutuusin, ewan ko kung meron ba talagang natutuwa sa employment. Ewan ko kung meron Siguro meron dahil may nakakasama sila. Pero, parang mas natural talaga ng tao is barter talaga eh. Ito pa yung sinaunang panahon eh. Yung employee, parang ang trato nila dati dyan sa mga ganyan is parang slave, di ba? Although naranasan ko rin yung mga ganyan, di ba? Both. Kasi nga, para pumerad. Pero yung nang-empleo ko, gusto ko rin naman siya. Kasi ang habol ko doon, physical activity. Kasi yung sa field ko, kumikilos ka parate. So ang alignment ay nangyayari kapag ang iyong mga kilos, desisyon, oras at enerhiya ay nakadirekta sa mga bagay na tunay mong pinapahalagan. Yan nga yun, di ba? So kung mag-aano ka rin naman talaga, may gagawin ka rin naman talaga, di doon na lang talaga sa gusto mo. Kuwari, hanap buhay na gusto mo. Kasi doon ka magiging magaling eh. Magiging consistent ka rin doon. Actually, hindi na rin siya nangangailangan ng parang validation or end result. Kasi nga, gusto mo siya eh. The fact na gusto mo siya, yun na talaga yung end result. Kasi ginagawa mo siya dahil gusto mo siya. So, yun lang yun. Pero syempre, kaya naman marami kasi mga tao na ginagawa yung mga hindi nila gusto kasi may iba-iba kasi talaga tayong trip at gusto talaga sa buhay. May iba talaga na yung gusto mo hindi talaga kikita ng pera. So, syempre, dahil sa survival ng buhay, mapipilitan ka talaga na mang-empleo or mag-side hustle or kung ano pa yan. Kasi nga, di ba yung mga iba, ginagawa nila yung gusto nila. Swinerte sila din doon kasi nga in alignment. Pero merong iba talaga, kahit in alignment ka, hindi siya tinatangkilik ng tao, di ba? Kasi nga, yun, lalo na pag yung gusto mo, medyo weirdo sa lipunan, parang, di ba, yun yung Ito kapag aligned ka, hindi ibig sabihin na madali ang lahat. Ang ibig sabihin nito ay kahit mahirap, handa kang gawin dahil alam mong may kahulugan ito para sa'yo. Kasi technically naman talaga lahat ng ginagawa natin, wala naman talaga meaning to at waste of time lang lahat dahil sa survival lang talaga iikot lahat. Pero ganun pa nga rin, tayo lang talaga nagbibigay ng meaning. Ibig sabihin, gustong-gusto lang talaga natin yung bagay na yun or yung mga ginagawa natin. Kasi nga, yun yung pinapahalaga natin para sa subjective na value. So, maaaring yung gusto mo, hindi gusto ng iba, yung gusto ng iba, ayaw mo rin. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo araw-araw kapag ginagawa mong isang bagay na hindi mo gusto. Bawat hakbang ay parang may resistance. Oo, totoo yan. Parang pag napipilitan ka lang talaga, parang mabigat siya sa kalooban mo, tas parang tinatamad ka, di ba? Parang hindi ka all in, hindi mo bibigay yung best mo, hindi ka rin komportable.
Actually, yung iba nga komportable. Kagaya ng panging-empleo, di ba? Marami talagang tao na ayaw yan. Dahil nga siya komportable, tsaka routine. Tsaka medyo safe siya kasi nga fixed talaga yung kikitain mo. Hindi kagaya pag nag-venture ka ng business or kung ano pa man. Mas mahirap kasi business kasi ano yan may lalabas kang pera sa una, 'di ba? May inventory. Kung sa online naman, may sinasayang kang oras, 'di ba? So, mayroon siyang pagtatanim na period, 'di ba? Kapag ginawa mo ang isang bagay na hindi mo gusto, bawat hakbang ay parang may resistance. Hirap bumangon, hirap magsimula, hirap mag-focus, hirap maging consistent. Parang lagi kang nakikipaglaban sa sarili mo. Pero kapag ang ginagawa mo ay konektado sa iyong mga layunin at identidad, iba ang pakiramdam. O kasi, yung kapag hindi mo kasi gusto yung ginagawa mo, the fact na ginawa mo siya is yung environment or external talaga kumontrol sa'yo. Kaya may resistance. Kaya nga dun sa old version, di ba, para kang uto-uto. Parang sa totoo naman talaga, ayaw mo talaga yun. Pero dahil nga sa structure ng lipunan, brainwashing, kultura, dahil nga normal siya na ginagawa ng karamihan, is parang ano lang talaga, di ba? Nakikisama ka na lang. Or going along ka na lang, di ba? Pero kapag ang ginagawa mo ay konektado sa iyong mga layunin, eto naman, pag konektado kasi yan sa sarili mo, pinili mo talaga yan. Ibig sabihin, choice mo. Hindi kagaya nung external influence na napilitan ka lang mga empleo dahil nagkapamilya at anak ka or na-force ka na sa ganyang katayuan or nag-uumpisa ka pa lang, di ba? Mostly naman, majority naman nag-uumpisa dyan Kasi nga, kailangan ng budget, pampuhunan. Pero pag pinili mo talaga, walang resistance kasi nga, gusto mo Actually, magiging habit na yan kasi personal choice mo na talaga yung ginagawa mo So, makukonsider mo na rin siyang success actually. Kasi nga, ang meaning ng success is nakuha mo talaga yung gusto mo sa terms mo. So, kung pinili mo yung trabaho dyan na paulit-ulit, kesyo kumita siya na malaki or hindi, is panalo ka pa rin. Ibig sabihin, successful ka pa rin. Kasi nga, in alignment siya sa'yo. Hindi ka napipilitan. Hindi ka masaya, hindi ka malungkot, wala lang talagang resistance. Joy yung mapapakiramdaman. Kasi meron nga dyan mga makikita, yung mga magpo-protest, magsasaka. Simula dati pa, yun na talaga ginagawa nila, hindi man sila naboboard. Masaya pa nga sila, nagtatawanan. Pero kapag ang ginagawa mo ay konektado sa yung mga layunin, identity, iba ang pakiramdam. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo ng todo dahil natural kang hinihila ng direksyon na yon. Halimbawa, kung gusto mo talagang maging author, mas madali ka makakahanap ng oras para magsulat. Kung gusto mo talagang maging entrepreneur, mas natural mong aaralin ang marketing at sales. Kung gusto mo talagang maging fit, mas madali kang maghanap ng paraan para mag-ehersisyo. May effort pa rin pero wala na yung pakiramdam na parang may humihila sa iyo pabalik. Tsaka gagawin mo yan base sa pace mo. Kuwari, sarili mong oras, gagawin ko siya sa ganito. Magsiset ka ng time na gusto mong gawin. Tsaka yung trabaho na gagawin mo. Actually, yung iba nga nagiging mas workaholic pa Kasi nga, pag gusto mo siya, parang kulang yung isang araw. Sa totoo, ganun yun Pag yung ginagawa mo gusto mo, parang kulang talaga yung isang araw para dun sa gusto mo. Hindi kagaya ng employment, gusto mo na matapos yung 8 hours na pinagtatrabahuan. Kasi nga, hindi mo gusto yung ginagawa mo, napipilitan ka lang. Gusto mo na matapos. Tapos, pagka uwi mo sa bahay, drain na drain ka, pagod na pagod ka. Kasi nga, hindi siya in alignment sa'yo. Hindi kagaya pagka gusto mo yung ginagawa mo, parang ang dami mong energy. Actually, kulang pa talaga yung buong araw. Diba? Kaya nga marami nagiging successful pag ginawa nila yung gusto nila. Kasi nga, ang nangyayari is yung nag-all in sila, buong araw talaga sila nagtatrabaho. So, yung trabaho is mabilis, yung oras, mabilis na, umandar, di ba?
Di mo na namamalayan, buong araw ka na pala nagtatrabaho. Kasi nga, hindi mo na siya tinitingnan as trabaho. Dahil nga gusto mo yung ginagawa mo eh. So, isang mahalagang realization, mauubos din ng oras mo araw-araw. Mapapagod ka rin. Magbibigay ka rin ng enerhiya. Ang tanong lang ay, saan mo ito ilalagay? Kung gagastos ka rin lang ng 2 oras sa isang araw, bakit hindi sa bagay na maglalapit sa iyo sa mga pangarap mo? Kung mapapagod ka rin lang, bakit hindi sa isang bagay na may long-term na benepisyo? Oo, kasi nga, actually mas doble pagod mo pagka hindi mo gusto yung ginagawa mo. Kasi may resistance siya sa kalooban mo. Di ba yung subconsciousness natin, ipe-penalize kapag hindi mo gusto yung ginagawa mo. Makaka-feel ka ng emosyon na hate. Yung mga negative na emosyon, yan yung mabilis na magpa-drain sa'yo ng ng lakas mo eh. Kuwari, napipilitan ka sa ginagawa mo, hate na hate mo yung ginagawa mo. Dahil nga hate mo siya, emosyon yan, di ba? Malakas yun makakuha ng energy mo, mas drain na drain ka. Kung ibiruin mo, yung 8 oras na nagtatrabaho na tao sa ayaw niya na trabaho, ikumpara mo dun sa tao na gustong-gusto niya yung trabaho na nagtrabaho ng 24 hours or 12 hours. Mapapansin mo, marami pa siyang oras, di ba? Yung nagtrabaho ng 12 hours. Kasi nga, gusto niya yung ginagawa niya. So, walang wasted energy. Tuloy-tuloy talaga. Andaloy. Kasi nga, in alignment. Nasa zero state siya eh. O yung tinatawag nilang flow. Kung magbibigay ka rin naman, maraming tao napapagod sa mga bagay na wala namang contribution sa buhay na gusto nilang buuin. Samantalang ang taong aligned ay pinipiling ilaan ang kanyang limitadong oras at enerhiya sa mga bagay na may kahulugan para sa kanya. Yun nga yun. Tsaka magbibigay rin talaga ng resulta to. Kasi biruin mo naman, dahil gusto mo yung ginawa mo, natalo mo yung employee na nagtatrabaho ng 8 oras kasi nag-all-in ka dahil gusto mo eh. 'Di ba? Kaya nga yung iba, 'di ba? Nakita ko to kay Frank eh. Parang ang tulad yung may-ari ng MNLA, sa sample ko na lang yun. Dahil gusto niya talaga yung ginagawa niya. Nagtatrabaho talaga siya ng sobra pa sa 12 hours. As in, sobra pa talaga. Kasi natutulog na siya ng mga minsan 12:00, mga ganun, 1:00. Kasi nga gusto niya yung ginagawa niya. Eh yung employee, 'di ba? After nun magpapahinga na, drain na, 'di ba? Wala nang oras na kumilos. Kasi nga may resistance eh. Mas mabilis ka mapagod pagkalabag sa kalooban mo yung ginagawa mo. Alignment ay pagiging totoo sa sarili. Kapag alam mo na kung sino ka at ano ang gusto mong buhay, mas nagiging simple ang mga desisyon. Hindi mo na kailangan habulin lahat ng opportunity. Hindi mo na kailangan sumabay sa lahat ng trend. Kasi nga, ang focus mo na ito sarili na eh. Tsaka choice mo na talaga yung mga ginagawa mo. So dahil nga choice mo siya, malamang, dahil yung identity mo, nakafocus ka sa sarili, unique ka talaga, 1:1 ka. Wala kang kapareho. Hindi mo na kailangan ikumpara ang sarili sa iba. Kasi nga, focus mo sa sarili mo lang growth eh, di ba? Pag nag-focus ka sa sarili mo lang talagang growth ang mahalaga. Dahil malinaw ng ang direksyon mo. Parang barko na may destinasyon. Isa pang drawback din na employment is yung pakikisama. Alam mo yung may resistant ng pakikisama. Kasi nga, di ba, marami kayong tao dyan sa employment. Ang nangyayari, gusto mo yung trabaho, pero yung mga kasama mo, magkakaroon ng resistance kasi nga, iba-iba kayo ng ugali, tapos nakikipagplastikan lang, which is majority din naman ng tao. Yan lang pangit sa employment eh. Kahit gusto mo yung trabaho eh. Kasi ganun na experience ko, gusto ko yung trabaho ko, pero yung mga tao talaga sa paligid mo, magkakaroon ng resistance, diba? Hindi nito kailangan pumunta sa bawat isla na madaanan nito. Nakafocus lamang ito sa pupuntahan nito. Ganito rin ang aligned na tao. Hindi siya madaling madistract dahil alam niya kung ano ang mahalaga sa kanya. Kasi parang dun na mapupunta lahat ng oras niya eh. Tsaka yung pag-focus niya dun lang talaga sa gusto niyang gawin. Outside sa mga gusto niyang gawin, hindi na niya bibigyan ng attention or focus.
Kasi nga, wala siyang kinalaman sa goal mo or sa mga gusto mo. Yan yung sinasabi nila, mayroong mga tao na obsessed dun sa craft nila, di ba? Dun nauubos yung oras nila kasi gustong-gusto talaga nila yung ginagawa nila. Ang resistance ay madalas senyales ng misalignment. Minsan tanungin mo ang sarili mo, bakit ba ako nahihirapan dito? Hindi lahat ng resistance ay masama. May resistance na normal dahil mahirap ang growth. O iba kasi yung resistance ng may growth yung gusto mo, as in willing ka talagang matuto. As in gagawin mo talaga yung lahat ng paraan or ipipilit mo yung gusto mo at hahayaan mo mag-adjust yung ibang tao na magustuhan yung gusto mo. Yung mga trendsetter, di ba? Yun pinilit nila talaga, hindi sila nag-bend talaga sa mga masa. Kasi di ba yung masa, impluwensyahan ganyan. Dahil nga ship sila, may hive mind, isipipilit talaga nila sa iyo yung gusto mo. Kaya nga power talaga yung yung uniqueness Kasi pagka ikaw nagstick ka talaga sa gusto mo, pinilit mo, yung masa yung mag-a-adjust. Ikaw ang magi-impluwensya sa kanila, 'di ba? Magiging ma-impluwensya ka kasi nga unique ka. Wala kang katulad. May resistance na normal dahil hindi kagaya to ng mga 'di ba? Resistance na kapag ayaw mo. Kasi kapag ayaw mo yung ginagawa mo is yung growth na na yun, parang hindi mo deserve, 'di ba? Kaya natutuwa ka kasi, nakuha ko tong ganito, hindi ko naman to gustong ginagawa ko, 'di ba? Pero may resistance na nangangailangan nanggagaling sa katotohanang hindi mo talaga gusto ang ginagawa mo. Kapag paulit-ulit mong kailangan pilitin ang sarili mo sa isang bagay na wala kang interes at wala ring connection sa mga layunin mo, baka panahon na para suriin kung align pa ba ito sa buhay na gusto mong buuin. Kasi sooner or later din, mag-aano rin yan Yung kapag misalign ka talaga, matatapos talaga yan. Kasi nga, misalign ka Yung kalooban mo naman talaga ang nagdidikta ng external Which is, yung kilos mo, salita mo, tapos yung behavior mo, salungat dun sa ginagawa mo ngayon. Kasi nga, misaligned ka Ang pinakamataas na antas ng motivation. Ang motivation ay hindi laging emosyon. Mas matatag ang alignment kaysa motivation. Sinabi ko nga sa inyo, di ba? Kapag in alignment ka, ginagawa mo na lang talaga siya dahil gusto mo. So, wala tong motivation, wala ring discipline. Habits na lang talaga siya. Hindi mo na siya matatawag na disiplina. Pero for the sake nga dun sa kilos na paulit-ulit na ginagawa, tawag dun for formality, discipline. Pero habits talaga siya. Kapag motivated ka lang, kikilos ka kapag ganado ka. Kapag align ka, kikilos ka kahit hindi ka ganado. Bakit? Dahil alam mong bahagi iyon ng taong gusto mong maging. Hindi mo na ito tinitingnan bilang task. Tinitingnan mo ito bilang bahagi ng pagkatao mo. Kasi yung identity mo, character mo, combination yan lahat na na-accumulate mo, na tingin mo makakabuti sa'yo. At paulit-ulit mo na lang talaga siyang ginagawa. Hindi ka nagsusulat dahil kailangan, nagsusulat ka dahil writer ka. Hindi ka nagnenegosyo dahil kailangan, nagnenegosyo ka dahil entrepreneur ka. Hindi ka nag-e-ehersisyo dahil obligado. Nag-e-ehersisyo ka dahil ikaw ay taong pinapahalagaan ang kalusugan. Naging habit na talaga siya Actually, yung old version tsaka new version, habits lang din yan Tsaka yung mga beliefs, paniniwala. Yun lang yung naging character na na-build mo sa habits at beliefs mo. So, side by side talaga yan. Yung beliefs tsaka habits. Kasi kung yung pinapaniwalaan mo, taliwas talaga dyan sa hindi ka magkakaroon ng habit na in alignment dyan, di ba? Ang buhay ay mas gumagaan kapag align ka. Kapag ang iyong araw-araw na ginagawa ay nakaayon sa iyong mga pinapahalagahan, mas kaunti ang internal conflict, mas kaunti ang pagdududa, mas kaunti ang pagsisisi,
mas malinaw ang direksyon, mas nagiging natural ang consistency. At sa pagdaan ng mga taon, ang maliliit na aksyon na ito ay nagko-compound hanggang mabuo ang buhay na gusto mong maranasan. So yun nga yun, di ba? Na yung habits na nabuo mo tsaka mga beliefs mo sa pagiging ikaw, kuwari old version, naging new version, is yun talaga yung nagbibigay ng resulta na malaki dahil sa paulit-ulit mong ginagawa ito araw-araw. Tsaka personal choice mo yan, di ba? Meron nga ako narinig yung kay Joe Dispenza, yung personality, personal reality, yun yung sinasabi niya. So yun nga yun, yung habits tsaka beliefs mo na nabuo, tsaka mga binavalue mo, yun yung naging personality mo, personal reality mo. Ang tunay na layunin ay hindi lamang makamit ang isang pangarap. Ang tunay na layunin ay bumuo ng buhay kung saan na ang araw-araw mong ginagawa ay nakaayon sa kung sino ka at kung sino ang gusto mong maging. Kasi pag in-embody mo talaga yung gusto mo para sa sarili mo, mas nagiging natural talaga siya at kikilos ka rin na natural. Yan yung sinasabi nilang alignment, di ba? Walang resistance. Dahil nga walang resistance, magkukollapse talaga yung desired reality mo. Kapag nangyari yun, hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo sa bawat hakbang. Dahil ang direksyon na tinatahak mo ay ikaw na mismo. Ang mga kilos mo, oras mo at enerhiya mo ay nasa iisang linya na. At doon nagsisimula ang tunay na consistency, fulfillment at pangmatagalang tagumpay. So ayan, nakita mo, self-fulfillment, di ba? Yan yun talaga. Kikilos ka na talaga dahil gusto mo siyang gawin. Kesyo may nakatingin or wala, ginagawa mo na lang talaga siya for self. So parang yung validation mo nanggagaling sa'yo kasi nga nag-set ka na standards mo, di ba? Tsaka mga habits or daily routine na susundin mo araw-araw. So kapag nasunod mo siya, feel mo talaga satisfied ka. Yan talaga yun yung alignment talaga. Kapag in-alignment ka sa mga ginagawa mo, yan talaga yung freedom Freedom. Yan talaga yung tunay na kalayaan. Nagagawa mo yung gusto mong gawin. Actually, yan din talaga yung totoong meaning ng success. Nagagawa mo yung gusto mong gawin, di ba? Sa terms mo. At hindi mo binibetray sarili mo. So, sa mga nag-start dyan, kung nanging-empleo pa kayo, tas ayaw nyo yan, di ba? Gumawa kayo ng paraan para makaalis dyan. Mag-ipon kayo, mag-invest kayo sa learning skills, or yung kung ano pa mong gusto mong i-pursue. Diba? Kung nangangailangan ng pera yan, which is 100% nangangailangan naman talaga. Diba? Kung yung gusto mo naman, hindi siya papatok sa masa, pwede mong puwersahin yan. Diba? Merong mga trendsetter na ganun na nagpaka-unique sila talaga sa sarili nila. At sooner or later, binigay din ng realidad nila sa kanila yon. Kasi nga, pinersa nila yung Actually, hindi pinersa Nag-stick lang talaga sila sa totoong pagiging sila. At dahil wala nga resistance, binigay talaga ng realidad sa kanila. So, paano kung gusto mo ng ganitong video, mag-follow ka lang. Peace.